Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magdinilay sa salita ng Diyos. Ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay ang salitawa. Mga kapatid, kinikilala pa ba natin na tayo'y blessed ng Panginoon? O kadalasan, hindi na tayo matutong makontento o kaya naman hindi na natin makita na tayo'y pala'y pinagpala ng Diyos? O mas marami na lang kaya yung ating pagko-complain, pagmamaktol sa Diyos, na parang pakiramdam natin hindi tayo pinagpala, o minsan napakamayabang natin na para bang inuobliga pa natin ng Diyos na bigyan pa tayo ayon sa ating standard ng pangangailangan. Mga kapatid, sa ating unang pagbasa ngayon, in the life of Job, in his experience of losing everything in his life, he also ended up complaining to Yahweh, to God. And so, when he was complaining, he only saw what he lost. When he was complaining, he only saw his misery. When he was complaining, he only saw darkness in his life. He was not able yet to see God in this darkest moment of his life. He was not yet able to see God in his loss. He was not yet able to see God in the misery of his life. But when he started, or when he stopped complaining and he humbled himself, it was the only time that he repented and asked for the forgiveness of God. And when he stopped complaining, it was also the time that God blessed him more than what he lost. Kaya mga kapatid, sana po we learn from the story of Job. Matuto tayong magpakumbaba at wag tayong complain sa Diyos. Dahil ang Diyos, alam niya kung ano yung pangangailangan natin. Alam ng Diyos kung paano tayo i-bless. Sa ating ebanghelyo ngayon, tuwang-tuwa ang mga alagad. Yung 70 disciples na nagbalik sa Panginoon to report what they had accomplished. At sila'y proud na napapalayas nila ang mga demonyo gamit ng pangalan ng Panginoon. And our Lord Jesus Christ directed their attention to what is more important. Hindi naman kay Diyos si Jesus. In fact, He acknowledged that He also rejoiced with them sa kanilang accomplishments. And so, siguro maganda rin na ipaalala sa atin na it's good to celebrate our successes in life, even the small ones. Kailangan nating ipagdiwang yung mga tagumpay natin sa buhay, kahit yung mga maliliit na tagumpay natin. Pangalawa, kapag po we celebrate yung ating tagumpay, maganda rin na kailangan nating i-acknowledge na yung tagumpay na to ay hindi lamang galing sa atin. Ito ay galing sa Diyos, galing sa pagpapala ng Diyos. And so, it is good that we recognize that we succeeded not just because we are talented, that we are resourceful, that we are intelligent, but we succeeded because of the help of God and because of the help of other people. Acknowledge that we have not reached the success on our own, but we were able to reach our success because other people help us, especially God. At yung panghuli po, ay makikita natin na maganda yung pinagdiriwang natin yung ating mga tagumpay. Pero wag din natin kakalimutan ang paalala ng Diyos na ang mga bagay sa mundong ito ay maglalaho, kakalawangin, mawawala, mauubos. And so ang paalala ng Diyos sa atin na sana yung malaking pagpapala na matatanggap natin ay yung nasulat na yung pangalan natin
sa kaharian ng Diyos. And we are invited to focus our attention to what is more valuable, what is more important, the greatest blessing that God can give us, life everlasting, to be with Him in His kingdom in heaven. Sana po yan yung ating pagtuunan din ng pansin o mas pagtuunan ng pansin na ating mapagtagumpayan na yung ating kaluluwa ay makisalo sa ating Panginoon sa kanyang piging sa langit. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.